Tingnan mo dato. 2. At ito rin. Nakikita mo ba ang pattern? May isang bagay na pareho ang lahat ng sasakyang ito. Wala sa kanila ang bulletproof, wala sa mga sundalo sa loob ang protektado at lahat sila ay Ruso. Pinapadala ng Rusya ang mga sundalo sa digmaan na parang hubad, walang helmet, bulletproof vest o anumang proteksyon. Sa katunayan, 80% ng tropa ay mas kaunti pa ang proteksyon kaysa sa suot mo sa pagmamaneho ng kotse. Nakakatakot ang matematika nito. At mas malala pa ang ipinapakita nito tungkol kay Putin. Ang nakita mo lang ay hindi propaganda, kundi mga beripikadong video ng maraming insidente na naidokumento ng mga komandante ng Ukranyano, mga taong nandoon mismo at nasasaksihan ito sa kanilang sariling mga mata. Si Igor Komok, ang pangalawang komandante ng ikalawang mekanisadong batalyon ng Ukranya, ay nakasaksi ng ganitong sitwasyon na paulit-ulit na nangyayari sa rehiyon ng Lyman, isang lungsod sa silangang bahagi ng Ukranya. Sa mismong linya ng harapan ng digmaan, mula sa 20 grupong pandambang Ruso kamakailan, 4 lang ang may suot na helmet at ballistic vest. 4 lang. At narito ang isang nakakagulat na datos. 80% ng mga sundalong Ruso ay pumapasok sa labanan ng walang pangunahing proteksyon. Isang brigada ng Ukranya ang nagbahagi ng mga larawan ng hindi bababa sa 6 na patay na sundalong Ruso at lahat sila ay walang suot na armor. Maganda ang pagkakasabi ni Igor Komok tungkol sa realidad. Sinabi niya, hindi ito mga iilang kaso lang. Pinipilit silang lumaban nang wala ang armor na kailangan nila. Kaya, narito ang tanong, bakit? Bakit ang pangalawang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo ay nagpapadala ng mga sundalo sa digmaan ng walang pangunahing kagamitan? Ang sagot ay nasa isang kontradiksyon na sobrang absurd na kapag naintindihan mo, parang imposibleng mangyari, pero ito mismo ang nangyayari. Magsimula tayo sa mga numero. Hanggang Nobyembre 30, 2025, tinatayang ng mga Ukrainian na umabot sa 1,100 at 72,800 at 60 kaswalti ang Russia. Mahigit 1 milyong sundalo ang napatay o nasugatan. Hayaan mong ilagay ko ito sa perspektibo. 10 taon nakipaglaban ang Unyong Sobyet sa Afghanistan. Alam mo ba ilan ang kaswalti? Mga 50,000 si Putin ay nagbuwis ng 23 beses na mas maraming sundalo sa loob ng halos 4 na taon. Sa ganitong kalaking mga pagkalugi, iisipin mong desperado na ang Russia na protektahan ang mga sundalong natitira pa sa kanila. Tama ba? Na natitira pa kasi mahal mag-recruit at mag-train. Ang pagkawala ng mga sundalo, bumabagal sa lahat, dito na nababaliw ang kwento. Nagbabayad ang Russia ng $28,000 na bonus para sa bawat sundalong pumipirma ng kontrata, $28,000 lang para kumbinsihin ang tao na sumali. Pagkatapos, $3,200 pa kada buwan ang sahod sa unang kalahating taon ng 2025. Mag-isa lang, gumastos si Putin ng $25 bilyong sa mga sahod at bonus. Ngayon, isipin mo kasama ko, $28,000 kada sundalo yon. Tama ba? Magkano kaya ang simpleng helmet ng militar? Tansya, nasa $500 ito. Isang ballistic vest, mga $1,000 siguro. Baka mas mataas pa. Ang kompletong kagamitan, mga $2,000. Tingnan mo, may $28,000 sila para mag-recruit ng bawat sundalo, pero wala silang $500 para sa isang helmet. Pag-isipan mo yan, kasi ang kontradiksyon na yan ang susi para maintindihan ang lahat. $28,000 para sa pagre-recruit, $500 para sa helmet, at ang sundalo pupunta sa digmaan na walang helmet. Walang saysay yon, di ba? Ang paliwanag lang dyan ay kakulangan. Kulang sa kagamitan. Ibig sabihin, wala talagang sapat na helmet ang Rusya. Pero hindi yon ang dahilan. Nawalan ang Rusya ng $112 bilyong sa mga nasirang kagamitan, mga tangke, armored vehicles, artilleriya, lahat naging bakal na lang. Naubos na ang reserba mula Soviet era at hindi na sapat ang produksyon sa pagkalugi. Pero ang $112 bilyong nasirang kagamitan ay ibig sabihin gumagawa pa rin sila. Tama? Bilyon sa tangke, sasakyan at misil. Mahirap paniwalaan na hindi nila kayang gumawa ng mga helmet
na nagkakahalaga ng $500. Iba ang totoo. Hindi ito kakulangan sa kakayahan, kundi isang pagpili at narito ang nakakakilabot na luhika sa likod ng pagpiling iyon. Ipinakita ng digmaan ang mabigat na katotohanan. Para kay Putin, ang mga sundalo ay hindi mga tao, kundi mga itinatapong yaman. At kapag tiningnan mo ang mga sundalo bilang yaman, nagbabago ng lubusan ang matematika. Gumastos ka na ng $28,000 para kumbinsihin ang tao na pumirma ng kontrata na kapag commit na siya, nasa sistema na siya. Bakit kapag gagastos ng dagdag na 2,000 para bigyan siya ng kagamitan? Kung mamatay siya, kukunin mo lang ang $28,000 mula sa susunod at sa susunod pa at sa susunod pa. Mas mura pang palitan ang sundalo kaysa bigyan siya ng gamit para mabuhay. Panoorin mo kung paano ito gumagana sa totoong buhay. Mayroong isang konseptong militar na tinatawag na pagkilala sa pamamagitan ng kamatayan. Nagpapadala ka ng mga sundalong walang proteksyon sa mga mapanganib na lugar. At kapag inatake sila, nalalaman kung nasaan ang kalaban. Sila ang pain, mga human probe. At heto ang punto. Ang isang sundalo, may suot mang bulletproof vest o wala, ay gumaganap ng parehong tungkulin kapag ginamit bilang pain, pero may malaking pagkakaiba. Isa ay $500 na mas mahal. Para kay Putin, aksaya lang ang paggastos ng perang iyon. Mamamatay naman ang sundalo kahit ano pa. Sa ganitong paraan, makakatipid ka pa sa gastos sa helmet. At may isa pa. Nagsisinungaling ang mga komandanteng Ruso sa mga sundalo. Sinasabing malinis na ang unahan at okupado na ng mga kakampi. Naniniwala ang mga sundalo kaya naglalakad silang walang proteksyon patungo sa posisyon ng Ukranyano at namamatay nang hindi alam ang nangyari. Nakakabahala, hindi ba? Sa kanila pareho lang ang resulta kahit sabihin pa sa sundalo. Pupunta pa rin siya sa parehong paraan. Bakit pa nila pag-aaksayahan ng lakas magpaliwanag? Ngayon, baka iniisip mo, sige, pero si layman yan. Baka iniisip mong isang rehiyon lang yan at di maganda ang pamamalakad. Pero hindi, nangyayari ito sa buong linya ng harapan. Noong Nobyembre 10, 2025 malapit sa Pokrovsk, isang rehiyong labanan, sinubukan ng Rusya ang isang bagay na parang eksena sa Mad Max. Mahigit 11,000 tangke at 23,000 armored na sasakyan na ang nawala sa Rusya. Dahil kulang na sila sa mabibigat na kagamitan, nag-improvise sila gamit ang motorsiklo, pick-up, sasakyang sibilyan at iba pang sasakyan. Pinagsama nila ito sa convoy para subukang pasukin ang mga linya ng Ukranya. Ang plano ay gumamit ng makapal na ulap para magtago mula sa mga drone. Umangat ang ulap pero nakapaghanda na ang Ukranya para dito. Naghihintay na ang F-16 at drone operators ng Ukranya. Ang mga sasakyang Ruso na walang baluti ay sumabog na parang papel. Ang mga nakaligtas ay tumakbo papunta sa mga guho at isa-isang hinabol. Sa tingin mo ba may nabago? Na may isang tao sa pamunuan ng Rusya na nag-isip, siguro kailangan nating bigyan ng mas maayos na kagamitan ang mga tao. Hindi, kasi pasok pa rin sa kalkulasyon. Nawalan ka ng 50 sundalo, mag-recruit ka ulit ng 50, 28,000 bawat isa. Bayaran mo, pero huwag gumastos ng 50, zero para sa helmet. Palitan lang, huwag bigyan ng gamit. Kung tingin mo overacting ako, hayaan mong ikwento ang pinaka-nakakabahalang kwento sa lahat. Marso 2025, pandaigdigang araw ng kababaihan. Nagpasya ang nagkakaisang Rusya, partido ni Putin, na bigyan ng regalo ang mga ina ng sundalong namatay sa Murmansk, rehiyon sa pinakahilagang Rusya, malapit sa Arctic. Alam mo ba kung ano ang ibinigay nila? Hindi ka panipaniwala ang mga gilingan ng karne. Tingnan mo, mayasurub ka. Ganito tinatawag ng mga Ruso at Ukranyano ang digmaang ito. Ibig sabihin ay makina ng paggiling. Ang gilingan na ginagawang giniling na karne ang mga sundalo. At ang gobyernong Ruso ay nagbigay ng literal na bagay sa mga ina na nawalan ng mga anak sa gilingang iyon. Nang sumiklab ang galit, ipinagtanggol ng mga opisyal ang kanilang sarili. Sinabing ang mga ina raw ang humiling. Hindi nila maintindihan ang problema. Kapag sobra mong tinitingnan ang mga sundalo bilang yaman, hindi mo na nakikita ang simbolismo at pagiging tao nila. Totoo bang iniisip mong patas na kasunduan ang ipagpalit ang isang anak sa isang gamit sa bahay? Ganito mag-isip ang lahat.
Para sa kanila, ang sundalo ay parang hilaw na materyales. Hindi mo poprotektahan ang hilaw na materyales basta siguradong may sapat kang stock. Pinatutunayan ng mga numero yan. Matindi ang kasalukuyang bilang, mga 1,000 at 100 nasawing Ruso kada araw ngayong Nobyembre ng 2025, mahigit 1,000 tao kada araw. Imbes na protektahan natin ang mga tao natin, ang sagot ng Rusya ay mag-recruit pa tayo ng mas marami. Samantala, bumabagsak ang mga reserbang pinansyal ng Rusya. Nauubos na ang pera pero patuloy pa rin silang nagbabayad ng 28,000 kada ulo. Dahil sa madilim na matematika ng Kremlin, ito ang matalinong galaw. Napansin na rin ito ng mga kritiko sa loob ng Rusya. Hayagang nagrereklamo ang mga prodigmaang military blogger tungkol dito. Sabi nila, ipinapakita ng telebisyon ang mga walang kwentang tagumpay, samantalang namamatay ang mga rehimento para sa mga baryong walang halaga. Nabibiyak na ang naratibo pero patuloy pa rin ang sistema at alam mo kung ano ang mas masama. Paparating na ang taglamig sa kanila. Tuwing Disyembre hanggang Pebrero, umaabot ang lamig dito ng 15 hanggang 20 degree sa ibaba ng 0, minsan mas malamig pa. Ang mga sundalong walang baluti ay haharapin din ito ngayon ng walang sapat na panlamig at gagawin nila ito habang nakikipaglaban sa mga thermal drone na nakakakita ng malinaw sa lamig. Inaatake ng Ukranya ang mga refineria ng Russia. Nagdudulot ng kakulangan sa gasolina at alam mo ba kung ano ang magiging sagot ng Russia? Mas maraming sundalo, dagdag 28,000 bawat isa dahil mas mura magpalit kaysa magbigay ng kagamitan. Naalala mo ba yung sundalo sa simula na tumatakbo mula sa drone na walang proteksyon? Hindi siya kaaway dahil sa sariling kagustuhan, naniwala siya sa pangakong $28,000, pumirma siya ng kontrata. Ipinadala siya sa digmaan at natuklasan niyang may pera si Putin para kumbinsihin siyang pumunta. Pero wala ng pera para panatilihin siyang buhay. Dahil sa isip ni Putin, nagampanan na niya ang tungkulin. Nakatali na siya, nandoon na siya, ang protektahan siya ngayon ay pagsasayang na lang ng pera. Ganyan ang kalagayan ng tropa ni Putin. Nakikipaglaban silang kulang sa gamit. Hindi ito kakulangan ng kakayahan o organisasyon, kundi isang pinag-isipang desisyon. Isa itong makina na ginagawang pera at tao bilang giniling na karne at gumagana ito ayon sa pagkakadesenyo. Ang tanong ngayon ay, hanggang kailan ito magpapatuloy? Gaano katagal kakayanin ng Rusya ang magsakripisyo ng mga sundalo sa ganitong paraan? At ikaw, ano ang palagay mo sa sitwasyong ito? Ilagay ang opinyon sa komento. Kung may natutunan ka sa video na ito na hindi mo pa alam dati, isishare mo ito at mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang ganitong mga pagsusuri. Hanggang sa susunod.